publish or makapag-live stream sa YouTube. So, we're just trying this one sa Facebook account ko. But we're gonna make a page. A separate page for this one. And we're starting the podcast. Ayan. Wait. Ano ba to? Hi! Oh my God! Parang parang may subtitle. May subtitle ba? Ayan may nakikita, may may subtitle siya. Hindi ko Weird, nakikita. paano kaya to? Okay lang. Paano matatanggal? Okay lang Kasi siguro. baka mali na yung mali ang translation. Di na misinterpret kita. Okay, guys. So, welcome to another episode of Ano na Tea? Hindi tayo nagkakasabay. Oo, diba? Pangatlo na to. Sa pangatlong podcast namin, finally, nagkasabay na kami ni Yi. Sabihin ang Ano na na Tea? Hirap Hindi pa rin. naman talaga ng sobra. May So, special this guest is our- tayo. Ano episode na to? Fourth. Sorry, this is the fourth. This is the fourth, yes. Fourth episode. But this is the first time that we try live streaming. And the title of this episode is What It's Like to Be a Wife Now. Ayan. Ano masasabi mo, Boy? Ang cute Ano naman ni Boy. Hello. Special guest. Oo, with our special guest, the panganay. Ang aming panganay. Okay. So, we're just trying this live stream kung gagana ba, and I think it's working fine naman. Yeah, nakikita ko naman na na-share siya sa Pag Sa live stream, Facebook. hindi ako naging Roblox. Clear? Clear. Actually, napakalinaw mo. Clear, no? Pero pag Mm. ni-record natin, no? Nagiging Para gano'n tayo- na ako. Pixelated. Crochet. Okay, so Okay. yung mga gustong mag-comment, pakisabayan sa chika, go lang. If you want to comment, Kung gusto nyo makipagbardagulan, feel dahil free. sanay If you want to tayo. suggest topics, you may. And we will tackle it sa mga susunod na episodes if it's something that we're confident or comfortable to talk about. But this time, we're gonna talk about what it's like to be a wife now. Sa Ano na Tea? Modern day Kailangan wifey. Podcast. Hanggang ngayon, hindi tayo nagkakasabay sa ano na tea. Nagkasabay tayo ng once kanina. Hindi ko alam. Okay. Kakalimutan natin i-introduce yung sarili natin kanina sa Oo, unang. kanina. Oo. Pero hindi ko pa na-publish yung second and third Ito yung podcast. pang-apat. Oo. Ito yung fourth. Itong live na to. And since since okay naman siya, then we will proceed sa pag-live both sa Facebook and sa YouTube. Okay. So, my name is Yeng. And I And, am Yi. ayan. So, ganito yung podcast channel namin. We're not together since nasa long distance relationship kami. I'm True. here in UK and she's I'm in New York. diba? Paano nati? Ito, magkabilang mundo. Paano nati? Naalala So- mo yung mga yung mga sikat na kanta na ng mga panahon natin. Yung kabilang mundo ni Cherry Lim ba yun? Oo. Yun. So, sa Philippines, I think it's already 7 or 1. 8:47 a.m. Okay, so morning na nga talaga dyan Yes. sa Philippines. Kaya sana may mga manood naman.
And ready na kami sa mga okray nyo. So, pwede nyo kaming almusal. Pwede kayong mang-okray pero pwede rin walang iiyak pagka pumatol. Pag may pinatulan. Joke lang. Joke lang naman. Hindi, mabait na kami ngayon. So, we're gonna start our podcast now. And we're both wives na nga. Because we're on our 30s, we've decided to get married. So, ngayon, after 10 years, pareho na kami wife. Waifu. Dati, lang kami, Bicolana lang. Bicolana lang. Pero ngayon, a lot of things happened. Marami na rin pinagdaanan na relationships. Intimate relationships. We've tackled it from the previous episode, which I'm gonna upload soon. So ngayon, what it's like to be a wife now. And i-open up natin yung kung paano maging modern day wifey. Lalo na sa post-COVID. But we're just talking it from our view, from our perspective. Bago lang naman kaming wives. Hindi naman kami like 50 years or 20 years na. Hindi naman kami single pa. So, may mga wife din dyan na mas matagal na yung relationship or mas matagal na yung marriage. And I think they have a lot of experiences and learnings to share. And kami nagsistart pa lang naman kami. But sa level namin to, meron pa din naman kaming ma-share sa mga bagong kasal pa lang or planning to get married. But we're not perfect and hindi nyo kami kailangang i-absorb or pakinggan in a way na kailangan siya i-apply sa life nyo. We're just talking and talking. Kumbaga, lang kami dito. We're just yapping. We're just gonna yap whatever. So, adyamingan lang kami. Kasi parang eto lang kasi, our podcast is mainly just like, kaming dalawa ng kaibigan ko nag-uusap. And, di ba, yung parang nagka-catch up kami. And we're trying that's why it's tea. Yes, so we're just like trying to join you guys sa sa shenanigans namin, and it's up to you kung gusto niyo mag-jam, mag-comment, 'di ba? Sabi ko para dagulan na to kung gusto niyo makipag-chismisan sa amin. Open. This is an open space. This is a safe space. If you want to also share something about your experiences, kasi ito is mostly about our experiences as well, point of view namin. So, may mga matututunan kayo sa amin, may mga matututunan din kami sa inyo if ever you share it with us. So, let's go. Yeah, so how about you first? What it's like to be a mom now? Huh? Mom? May panganay na kasi tayo, girl. Once na nag-asawa ka, feeling ko, may panganay ka na. Oo. Actually, so, what it's like to be a wife? Ikaw muna. Well, it's like, ang panganay ko mismo yung asawa ko. Yun. Diba yun sabi mo? Babaan mo lang yung bed. Wait lang, hindi ko naririnig sarili ko. Talaga ba? Hindi ba kayo na pa tayo nagpapasa? Sound trip na lang tayo. Naririnig ba tayo sa Naririnig tayo pero masyadong malakas yung yung background music. Yes. DJ pala, no? Nagdi-DJ lang pala. Ayan. Okay. So, hindi na pa tayo daldal ng naldal. I hope that narinig nila tayo kanina sa mga pinagsasabi natin. Narinig naman tayo. Malakas ang boses natin. Bunganga natin to. Diyos ko. So, yun. So, mag-share. Ako muna mag-share about sa, ayun. So, being a wife right now, sa panahon natin ngayon, modern day, etong era na to, post-COVID and stuff like that. Very challenging. Pero at the same time, ang daming magandang bagay being married nowadays, especially napansin ko karamihan sa mga nag-aasawa ngayon is mga nasa late 20s, ganon. Kasi siguro maybe because of economy, ang daming
nagdadalawang isip mag-asawa, ganun-ganyan. But being a wife right now is sabihin na natin na nakaka ano siya hindi ko maano sa words pero yung tipong ang feeling mo being married nowadays is like hindi siya yung tulad nung ng mga panahon noon na feel na trap ka. Kasi nowadays, lalo na yung kami ng asawa ko, we are very open sa isa't isa pagdating sa mga hobbies, sa mga activities namin. Kasi pag kino-compare ko siya sa mga nakikita ko na nag-asawa ng mga panahon na, di ba, yung mga nauna sa amin, nauna sa atin, yung ahead na. Parang may common ground. Hindi ka Oo. papayag na mag-asawa na wala kayong common ground no? Oo. Tsaka yung feeling na napansin ko kasi, especially sa mga relatives ko, na nung nag-asawa na sila, after nila mag-asawa, parang anak agad. And then, after that, na-feel mo na trap na. Yung Parang parang you're just obliged to get married, to have a child, and then, yun lang. Parang sa yung parang, family relatives mo, that's it. Oo, yung parang yung kinasanayan na after kasal, buntis agad, ganito, ganyan. In our case, sa case namin ng asawa ko, ang namin is, yung plans pa rin is patuloy pa rin kung ano yung goals namin. Parang dire-diretso lang kami. Hindi kami yung tipo ng, nagpakasal na tayo, anak na tayo agad, ganito, ganyan. So, hindi ganon. Parang, nagsimula kami sa wala, and until now, hindi pa rin, parang nag-develop pa rin kung ano yung goals namin. Pero, we're developing it together. Yung parang ang is mas kitang-kita ang pagiging team ng kasi based sa mga nakita ko noon, tsaka yung parang gusto kong mangyari sa marriage ko. Parang pinag-aralan ko na siya before pa ako nag-asawa eh. So parang may condition kami ng asawa ko na pag nagpakasal na tayo, I still work. Ayoko maging housewife. Which is yun din yung niya. Kasi usually yung sabi ko nga, yung mga nakasanayan ng mga panahon na yung mga Ay, gusto ko na lang maging housewife, girl. Oo, yun. Ako ayoko. I mean, kasama ako sa mga generation pagod. Mas feel ko na nagtatrabaho ako, tapos pag-uwi ko, tulog na lang, gano'n. Tapos bahala siya maglinis. Charot. Hindi, I mean, kami, dinidivide namin yung parang hati kami sa lahat ng task sa Pero mas marami sa akin kasi hindi siya marunong magluto. Pinagayabang niya marunong siya magluto ng tubig. So, yun. But still, sa relationship talaga, parang most of the time, merong isang hindi marunong magluto, no? Tapos matututo na lang. Oo. Hindi, ako kasi, marunong ako magluto ever since. Pero mas naging broad yung knowledge ko pagdating sa iba-ibang cuisine dahil sa asawa ko. Ang asawa ko magaling kumain. Hindi marunong magluto. So, ang dami niyang demand. Ang dami niyang demand. So, kailangan ko pag-aralan. But yeah, ang nafe-feel ko ngayon na yung may asawa na ako, I don't feel like the traditional kind of wife. Na ano ba ang traditional kind of wife? Yung sinasabi ko na after mo magpakasal is housewife ka agad and you have to serve your husband. Na-experience ko kasi dito sa marriage ko with my husband na tipong one time parang nag-usap kami one time, na-post ko yun sa Facebook eh. Yung tipong, pag hindi ko kaya, nandyan siya, parang tutulungan niya ako. I mean, yung parang, yung tipo ng relationship namin is, ako kasi, mahilig ako spoil ng partner. So, spoiled yung asawa ko, inaasikaso ko siya, ganito, ganyan. Pero may time na, may sinabi siya sa akin na, pag hindi ko kayang gawin yung isang bagay, or hindi ko magawa because of certain issue, kunyari nagkasakit ako or something like that. Ang sabi niya,
pinakasalan niya ako kasi mahal niya ako, hindi para asikasuhin siya. So parang sabi ko, kasi lumaki ako sa nakaramihan sa pamilya ko is ang mga babae pinagsisilbihan ng mga lalaki. Which is actually hindi naman ako lumaki sa ganun sa parents ko kasi ang papa ko siya ang mostly gumagawa talaga. Si papa ko ang masipag. So lumaki ako sa household na share ang lalaki babae sa task. So hindi talaga ano. Kahit si papa ko naglalaba eh. Tsaka ang papa ko tinuruan ako magkarpentero. Marunong ako mag-build. Kaya napaka crafty ko because of my father. Tinuruan niya ako, tapos tinuruan niya ako mag-wiring. So, trabahang panlalaki siya. Sabi niya, kailangan ko matuto kasi hindi sa lahat ng oras kaya akong asikasuhin ng asawa ko. Hindi sa lahat ng oras nandiyan ang asawa ko para tulungan ako. So, I have to learn. Same with my brother. Ang papa ko tinuruan magluto yung kapatid kong lalaki because, tawag dito, mas mabuti daw na ang asawang lalaki is marunong din magluto. Kasi hindi daw dapat binubuhos sa asawang babae yung responsibilities. yung responsibility. So, yun ang kinalakihan ko within my family. Pero, since yung family nga namin, hindi lang ako kasi lumaki sa family namin, lumaki ako sa mga auntie, lumaki ako sa mga lola-lola. So, kung saan ako nakarating. And, ang dami kong kinamulatan na way ng pag-aasawa. So, nakita ko na usually, parang traditional nga, sinasabi ko na, yung babae is parating na sa bahay, ganito, manganganak na lang, mag-aalaga, ganito, malulosyang, ganyan. So, tapos, nagiging issue kapag bumabalik sa trabaho ang babae or kung ang babae ang kumikita at hindi ang lalaki. So, parang ganun yung, at least, ganun yung kinalakihan ko, pero yung sa isip ko is ayoko ng ganon. Kasi ayoko yung feeling na after ko magpakasal is matatrap ako. Kasi yung, di ba, parang ganon. Hindi ko alam kung bakit ganito yung mindset ko, pero yung nakikita ko, ang dami ko nakikitang ganon, na parang ang feeling ko kapag sa akin nangyari yan, parang nakakulong ko, parang trap ako. I mean, ang sarap sa feeling sana na yung asawa mo, ang ganda ng trabaho, nagsisweldo, binibigyan ka na kung ano-ano, tapos ikaw gastos ka lang. Pero, I mean, growing up, na sobrang hook ako sa mga balita, crime documentaries, all of that. Mga nakikita ko yung mga pang-aabuso, yung mga, 'di ba? Hindi ko alam kung bakit ganon yung nahasa ako ng ganon. Sabihin na natin obsession ko yun, pero still parang bilang bata to adolescence hanggang maging adult, parang may bumuo sa isip ko na I need to be independent. I need to have my own 2 feet para sa akin. Na, I mean, alam ko mag-asawa kami, but we'll always, nandun parati yung, sinasabi ko parati yung idea na, parati kayong dalawa is two different individual pa rin. Kasal na kayo. So, may kanya-kanya pa rin kayong buhay. So, sabi ko, sabihin na natin asawa ko siya, ganito, ganyan, nagpakasal kami, but I always have this backup plan at the back of my head na if ever things don't work out, at least hindi ako magiging kawawa. So, being a wife now, parang nowadays, lalo na yung mga natutunan ko growing up, ang ko is parang parati akong tawag dito, parang Girl Scout, Boy Scout, gano'n na parating laging handa. So, ang dami kong parang may plan A ako hanggang C. So, parang gano'n, parang if this happens, meron akong ganitong plan. That's the reason why until now, I'm still going to school. That's the reason now na until now, kahit papunta mag-schooling ako, para may part-time job pa rin ako. Naghahanap pa rin ako ng iba-ibang gig. So, hindi, being married nowadays, being a wife nowadays, I
feel mas wiser ako Mm. kasi parang naging instinct siya bigla. Talking about the relationship Parang in survival instinct pa rin, ah. yeah, parang survival instinct siya eh. Para talking about the relationship that we had sa past sa last podcast natin. Yun, parang ano ako yun yung naging mindset ko na. And mas lalong tumibay yung gano'n na klase ng mindset ko nung nagpakasal na ako. Kasi nga, yun nga, to be honest ha, hindi sa pag-etchos lang, but napansin ko lang na once na nagpakasal ka, may reputasyon ka na dapat mong ingatan. Kasi napapansin ko niya parang, uy, nagpakasal sila, gito, ganyan, forever na. Tapos bigla pag Parang naghiwalay kayo. pag Pag nagpakasal naghiwalay, ka, it's nagiging reputation na rin ba siya na kailangang oo, yun ang napapansin ko ngayon ha. Kasi 'di ba, yung social media, napakabilis ng balita. May konting mm, pag misunderstanding lang kayo or um, 'di ba nakita mo ang daming naghihiwalayan. Yung parang sa akin, okay lang bahala kayo maghiwalay. Pero syempre hindi hindi ka ligtas sa okray ko kapag nalaman ko nagloko ka or something like that. But mm, then, being a wife, ito ang napapansin ko lang, ang daming nagiging issue pagdating sa asawang babae pag iniwan ng asawa na lalaki. So parang being a wife, you have to like take care of this marriage kasi reputasyon mo yan. And kapag nasira yan, parang pati ikaw nasisira din yung image mo sa ibang tao. Parang yun na ano ko eh, 'di ba? So parang ah, yun ang ano ko. So yes. kailangan din maging ready ka rin sa yung sa mindset mo pag ano na um, okay, hindi wala tayong hindi bihira tayo makakita ng marriage na naghiwalay na okay lang na okay, we fell out of love, ganun, okay na, wala na. Puro ay ganito kasi siguro may third party, siguro may ganyan, ganyan. So parang um, yun, parang nasisira din yung image mo as you as a woman kapag yun ang Mm, nangyari pag nasira ang marriage. So being a wife right now, hindi I mean kung i-compare siya noon nung mga panahon na um, pag naghihiwalay yung mag-asawa, syempre talagang sobrang issue. Ngayon, um, like I said, it's a reputation na dapat ingatan. Pero mm, still, parang somehow, since wiser na rin yung ibang tao, mm. ano, Wise na rin naman sila ngayon mag-judge sa mga nakikita nilang naghihiwalay na couples or friends. yes. Pero, Parang yun na nga, hindi na hindi gano'n ka-swift na husgahan na, "Ay, naghiwalay parang oo, ata." pero may mga investigation na may mga investigation na nangyayari. Alam mo na, ang dami And nag-stalk. mas uso na ngayon, mas pinapauso or dapat talagang ini-impose natin na magkaroon ng empathy. Kasi for example, ano ka lang naman, friend ka lang, audience ka lang nung couple Oo. mong friend na naghiwalay. So parang put yourself sa shoes nila and then understand kung tama ba and okay lang and para sa ikakasaya nila and you know, Mm-mm. yung para mas magiging okay sila, then kasi hindi na talaga doon siguro talagang matsismis, grabe yung maritesa na 'pag naghiwalay, I mean, ngayon ano, marami pa rin na marites. meron Yun pa ang ba? ano ko, marami pa rin na marites, Diyos ko. Meron pa naman, Pero, pero but still, 'di ba sobrang ngayon, hopeful ako sa humanity 'no, grabe. ako wala Grabe, na, wala sobrang na. hopeful ako sa humanity na they're still kind, na parang itigil-tigilan niyo nga 'yan, 2024 Hindi, na, Nadine. nangyayari pa rin yun, nangyayari pa rin yung gano'n na judgment, na experience pa rin Meron pa natin. naman, lalo na 'pag hindi mo ka-close yung tao or meron din naman na sobrang close mo, Ay, sa sobrang close kayo talagang kayang-kaya niyang mag-imbento ng kuwento. oo, pero ang pinagkaiba nga sa tradisyon eh, kasi noon walang social media. So hindi agad-agad mag-spread yung story. Oo. Eh ngayon, yun yung sinasabi ko, may reputation ka na kailangan mong
ingatan being a wife kasi konting ano lang, yun nga, konting misunderstanding, konting makita lang na yung makita ng tao na ganito yung nangyayari sa inyo, kalat agad yan. So, yun yung ano na ngayon na parang what it's like to be a wife now. Medyo kailangan mong parating nakatingin sa likod mo kasi alam mo lahat ng tao, karamihan ng tao na ayaw sa'yo or yung mga taong obsessed sa'yo is parating binabantayan, lalo na kung anong post mo sa social media, ganito, ganyan. So, medyo ano ka, tawag dito, Vigilant. guarded, medyo guarded. Guarded. Oo, parang ganun yung ano mo. Pero still, somehow, hindi naman ako nangangamba sa ganun kasi okay naman kami ng asawa. Oo, ako din. As in, Kahit parang hindi mo nag-aaway kasi kami. isip Very ko. secured naman ako. But still, tsaka isa pa, yun nga, sabi ko, may mga tao ngayon na mas wiser na pagdating sa judgment nila. So, hindi, parang sa akin, wala akong pakialam sa mga marites. But still, as much as possible, yun yung gusto kong iwasan ngayon. Kasi sobrang bilis lang talaga sa panahon ngayon kumalat ng chismis. Hindi na to, sa social media. hindi na to yung parang magjowa lang or Oo. unmarried couple na anytime na hindi nyo na feel, maghihiwalay na lang kayo. So, parang may commitment na dito. Oo. May nangyaring legal binding. Binding, yeah. Oo. Tapos yun, And tas, kung magkalabuan man, and mahirap din yung mga proseso. Tapos sabi nila, ay, pakasal pa, ganito, ganyan. So, maghihiwalay din naman, ganyan. Actually, para sa akin, natural naman yun eh. Kasi, kung tutusin, hindi ako naniwala sa kasal. Kasi, pinagpuputok ng butsi ko is, pag ayaw nyo na, pag ayaw nyo sa isa't isa, Ako naniniwala sa kasal dahil sa conjugal, char. Conjugal. Bakit bang conjugal? Naniniwala ako sa kasal dahil kailangan yan para sa conjugal. Conjugal. Yun. legal. Pero, mga legalities. Pero yun, yun nga, sabi ko, pinagpuputok ng butsi ko pagdating sa kasal is, paano kung ayaw nyo na? Kasi minsan, hindi mo mapipilit ang isang tao kung ayaw na, di ba? Parang pag wala na. Eh, ang government kailangan makisawsaw, pagkakaperahan ka ba? Parang, eto, pero bayad ka sa attorney, bayad ka sa ganito, bayad ka sa bago kayo maghiwalay, bahala kayo. Ayaw na nga namin. So, yun lang yung challenge ng kasal. Kasi sabi ko, papel lang naman yan. Kaya sabi ko, kung talaga, ang daming nagli-live-in na sobra until death do they part, di ba? Parang, may mga kilala lang ako na common law na ang live-in dito, tawag is common law. okay. Yes, common law. Considered na kayong mag-asawa kahit hindi kasal. So, it's called like common law wife, common law husband. So, live-in. Walang kasal. Sa Bicol, live-in. 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 Ay, Bicol accent. I love your Bicol accent. I love your Bicol accent. Live-in. Live-in. At hanggang living. Diba? Live-in to living. Live-in to living. Yan, may mga nakikita ko, ang daming mas tumatagal, hindi talaga kinakasal. Kasi, yung iba kasi, minsan, hindi sa pag-aano, hindi ko alam kung ako lang yung naka-experience na ito, pero ang dami kong kilalang tao na nagpakasal sila, tapos pag nag-aaway sila, ginagamit nila yung kasal as sumbat. Yeah. Pasalamat ka, pinakasalan kita, ganito, ganyan. Nakikinabang ka sa ganito, ganyan. Ang dami kong na-experience sa ganyan. Simula ako ng bata ako, ng mga naririnig kong ganyan. Pasalamat ka, pinakasalan kita. Ganito, ganyan. So, parang sabi ko, ba't, hanggang ngayon na tumanda ako, parang iisip ko, sabi ko, ba't ginagamit yung kasal as sumbat? Diba so parang, magpapakasal kayo pag mahal yung isa't isa. Pero bakit isusumbat mo yung pasalamat ka, pinakasalan kita? Alam mo naman, may binigay na sobrang sobrang valuable, no?
Oo. Tapos it's Diba? one-sided, parang gano'n yung lumalabas. Oo, may mga gano'n. So sabi ko, isipin mo kung But naging is it magkasama a kayo gift tapos from you? parang hindi kayo kinasal pero nagsasama kayo. Anong isusumbat niyo? Anong isusumbat mo? Salamat ka, nilibin kita. Nilibing kita. Baka ilibing kita diyan eh. 'Di ba? May mga gano'n. Diyos ko ah. So yun, Do you feel secure? yes. Ang bilis ko sagutin ano. Yes, very secured. Oo. Hindi lang kasi dahil sa secured ako sa relationship namin ng asawa ko, secured ako sa marriage namin. Secure din kasi ako in a sense na alam ko ready ako sa kahit anong mangyari. Magkahiwalay man kami, I still feel secured kasi independent ako. And ito kinaganda kasi sa marriage namin, accepted niya na independent ako. Kasi may mga lalaki na sobrang insecure pagdating sa asawa nila na yung asawa nilang babae is super independent na hindi nila makokontrol. Which is sobrang swerte ko pagdating sa asawa ko kasi mas gusto niya, mas pinupush niya pa ako na mas maging mataas sa level niya. Parang inaano niya sa akin na, eto, pumasok ka sa college, mag-aral ka pa rin, huwag kang pipirmi dyan sa trabaho mo, huwag mong gawing career yan, maghanap ka ng mas magandang career na kung saan kikita ka ng mas malaki. Yung parang siya mismo nagpo-push sa akin na mas maging better kaysa sa ano ako ngayon. So, actually, ang feeling ko ngayon, hindi lang ako wife. Parang yung feeling ko Parang ngayon, din kayong best friends, isn't it? it is. Best friend kami simula pa nung nagkakilala kami. Kasi ngayon, di ba sabi ko, naging magkaibigan muna kami before namin na-realize na kami na pala. Hindi nga namin alam kung kailan naging kami. Yun. Kasi nung unang nag-ano kami, hindi kami talaga, never kami naglandian sa chat. Sa labas, ng lokohan lang talaga. Kasi may mga pinapatamaan lang kami na parang, yung naglalandian kami. Ay, naka-move on na, ganito, ganyan. Pero hindi pa naman. Pero yun, sa chat, friends kami, sobrang close na friends lang kami. Tapos, yun, hanggang ngayon, kahit nga ako, kung ano yung energy na binibigay niya sa akin, yun din yung energy na binabalik ko sa kanya. So sabi ko, go, pursue your hobby, have work-life balance. Siya lang kasi talaga, masyado niyang gino-glorify yung hard work. So, which is sabi ko, hindi maganda. Kailangan niyang, pa rin na, yung sarili. Kasi sabi ko, you can go somewhere. Pinupush ko nga siyang pumunta kung saan kasama yung kaibigan niya mag-fishing kung saan hindi na ako kasama. Kasi before, tinanong ako ng kaibigan niya, sabi niya, willing ka ba sumama sa mga gimmick ng asawa mo, mag-fishing kayo kung saan? Sabi ko, willing ako. Hindi ka ba maiinis ng ganito? Sabi ko, willing ako sumama. Pero sabi ko, if ever man na kayo, parang all boys lang, wala akong pakialam. Kasi sabi ko, tiwala ka ako. Hindi to babaero. Tiwalang-tiwala ako sa kanya. So, yun ang isa sa kinasaya ko sa ng relationship na to. No, may assurance, no? So sabi Pag ko, may assurance talaga, tahimik din. Happy wife, happy life. yes, true. So parang, and then, niloloko ko nga siya. Sabi ko, pag nang babae ka, siguraduhin mo may pera. Kasi, sabi ko, kailangan natin ng tulong sa budget. So, ako din. Sabi ko sa kanya. Sabi ko, siguraduhin mo may pera yung babae, ha? Hindi yung ikaw yung nagagastos sa babae. Dapat ikaw yung pagkagastusan. Kasi, gipit na gipit tayo, kailangan natin ng tulong sa budget. So, sabi ko, if ever man, kung ano yan, afam yan. Sabi ko, if ever naman gamitin ka ng babae, sabihin na nila sa akin, bayaran niya ako kasi sabi ko, pinapahiram kita. For rent. Pero yun na namin, yun yung joke namin sa isa't isa. Yun. Ako nga sabi ko, ngayon na parang committed ako sa marriage namin, sabi ko, hindi ako interesado sa mga lalaki na gwapo, ganyan. Parang alam mo, naglalandi pa. Kahit nga yung mga stan na mga although may iba na mga, hindi ako nag-aano ng mga, ang cute, tas ganito, ganyan. Oh my God, in love ako, ganito, ganyan. Hindi na ako interesado sa iba. Siya lang talaga. Minsan sabi ko, Shala, naririnig mo ba to?
Ay, Tagalog pala tayo. Tapos natatawa ko, sabi ko, di ba, malaki yung asawa ko. So, medyo tumaba siya kasi nga, lakas namin kumain. Sabi ko, alam mo, ang sexy mo pa rin sa mata ko. Oo, di ba? No? Kahit anong size and shape, ma-attract ka pa rin. Anyway, pa-shout Sabi out ko nga, naman po from Pasig City. ay Makarating wow. man lang sa UK. Sa New York din po, ayaw nyo. Tapos, magka-scene ba kayo, magkahawig kayo ng face. Triple chin. Si Kuya ano to? Kuya Magkatunog, Arnel Cruz. Hindi ko lang sure. kasi magkatunog pa nga yung ano natin, palayaw eh. Tsaka magkapatid yeng. po kami. Oo. Sa niwala, magkapatid po kami. Ay, cousin daw. Cousin. Kasi, Oo. Talaga? At ang dami ko daw kamukha eh. Siguro nagsishift yung mukha ko. Shapeshifter. Okay, Ayun. Enroll, ano to? Arnel, pangalan niya Arnel. 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 Okay. Basta alam ko yung last name mo is Cruz. Oo. Druk. Ayun. Hello po. Hello. Ayan. Pa-shout out. Okay, going back na nga tayo. Yung sa asawa ko, yun, sabi ko, any shape and size, gwapong-gwapo ako sa asawa ko. Sabi ko nga, hindi ka naliligo, pero ang bango-bango mo. Sabi niya, ang bango ko na. Naliligo, nakaka-relate din ako. Kasi minsan yung asawa ko, may times na, pinapagalitan niya ako pag hindi ako naliligo. Pero ako hindi niya ako pinapagalitan. Kasi ba't napapagalitan siya, hindi naliligo eh. Hindi, yung asawa ko sobrang linis sa katawan. Ang pinagkaiba lang namin is, ako kasi, yung katawan ko, is, alam mo naman, Pilipina, ano yung katawan natin sa amoy pawis, amoy araw, lalo na pag mainit ang panahon, nangangamoy tayo. And syempre, ako talaga kasi lagkitin yung katawan ko eh. So, hindi very sensitive ang skin niya. May siya, KP, Kilaris, KP yun, Kilaris, hindi ko alam. Keratosis. Pilaris keratosis, something, ganon. Nakalimutan ko na. So, meron na rin ako actually. Meron na ako sa skin ko. Contagious? Hindi eh. Alam ko hindi siya dahil sa environment? Dahil sa environment siguro. Yun yung niluta ko. Pero still, yung skin ko. Pero siya, kahit meron siyang problem sa skin, girl, ang soft, pag inaano ko, sabi ko, baby pa rin ang softness. Sabi ko, wala akong pakialam sa rough skin mo, yung softness. Sabi ko, tapos, hindi siya naliligo minsan. May time na hindi siya naliligo kasi tinatamad siya. Wala, vulgar na hindi naliligo minsan. Dumarating tayo sa ganyan, guys. Oo, actually. Lalo na pag malamig. Oo. Pero yun nga, wala siyang putok. Wala talaga siyang putok sa, sabi ko, alam mo yung gustong-gusto ko yung amoy. Pero siya, very conscious siya, parang gumagano siya, ano ba, ang baho-baho ko, pero hindi, talaga inaamoy ko siya. Yung sabi ko, to? Pero confident siya sa katawan niya, pag kami lang magkasama. Sa akin lang siya confident. Parang, pag nakita ko yung katawan niya, okay sa kanya. Pero, syempre, asawa ko eh. Pero yun, gapong-gapo talaga ako sa kanya. Kahit nga natutulog, alam mo yung mga itsura nakakatawa lang. Kaya yung mga itsura. Girl, may itsura siya. Oo. Pugi siya. Oo, yun nga. Pero natatawa nga ako. Yung mukha niya pag tulog siya, gano'n na. Okay lang yan. Pero sabi ko, alam mo, tinititigan pa rin kita kahit natutulog ka. Kasi sabi ko, gwapo-gwapo mo. Pero hindi siya naniniwala. So yun, very nakakaloka ang pagiging wife ng ganito na very modern yung mindset. Pati na rin yung namin, yung relationship. Talagang kasi hindi naman nawala yung personality or pagkatao natin nung kinasal tayo eh. Oo, hindi talaga yung dapat nagbabago. Kasi kung
kung ano ka nun, kasi yun yung minahal niya eh. Mm. Pero syempre, may mga pagbabago kang may experience. So, yung mas magmamature ka, mas magiging Oo. responsable ka. Mm. So, yun. May times naman na nag-aaway kami. Ang nakakatawa sa aming dalawa is siya yung nagger, ako yung hindi nagsasalita. Ikaw ba naman makipagsabayan sa English? Ay, Ikaw, ikaw ba naman? ako May din, rason eh. siguro kung Englishero din yung ano ko, May talagang ano na lang, silence. silent treatment. Siya puro siya. Ta 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 ta. Ako, okay. Oo. Okay. Kasi ayoko na makipagsabayan, baka ma-hospital pa ako eh. Maubos ang dugo ko kakapilit. So yun, may mga away naman kami, pero at the same time, ito yung inano niya eh. Sabi niya, ito talaga yung naging ugali niya since nung nagkakilala kami. Na galit siya ngayon, galit kami ngayong gabi, kinaumagahan, dapat okay na. Mag-uusap ulit kami. Nagagalit siya sa akin kasi ako, mas matagal ako magdamdam ng galit. So, may time na kinaumagahan hindi ko pa rin siya pinapansin. Doon galit na galit siya. Ayaw niya ng gano'n. Okay, so na-extend yung galit nyo. Okay. Na-extend yung galit ko. Extended kasi yung galit ko. Ayaw niya ng gano'n. Siya Gusto din, niya, na-extend na rin yung after, galit niya. hindi, nadagdagan lang. Pero hindi naman yung extended. Kasi pagkatapos ko siyang pansinin, okay na siya. So, yun ang gusto niya. Yung parang, galit lang siya, gusto niya lang ilabas. Maya-maya, pag kinausap niya ako, mag-usap na ulit kami. Kasi sabi niya, hindi tayo 13 years old. Sabi ba, hindi ba? Hindi ba? Oh my God. Ilang taon na ba tayo? Sabi mo, akala mo bata pa. Bata ka pa. Pagkakaalala ko, teenager pa. 18 pa lang ako. Sure! Hindi, Hindi lalo na-extend yung galit. Hindi na natapos. Hindi na natapos, lalo siyang nagalit. Masira ulo ka. Never ka naging seryoso. Pero hindi. Ang ano niya kasi is, hindi kami teenager na parang mag-iinarte. Dapat. Kumbaga, may responsibility kami sa bawat isa sa marriage namin, sa relationship namin. Na kahit anong galit namin is, hindi dapat kami magpapatalo sa galit. So, we have to keep going. So, ang ganda lang ng na very smart, parang napaka-smart ng setup nyo pagdating sa marriage nyo. Kasi hindi siya complicated. Hindi siya ginagawang complicated ng kung ano-ano man ng issue. Kami ng asawa ko, alam mo, yung number one na issue parati namin is financial. Kasi mahirap magtrabaho dito sa New York. Actually, oo. Sa time natin ngayon, hirap talaga. Oo. Yun, being a wife now, sa economy na to, is very challenging. Kasi, ang mangyayari is, okay kayo ng asawa mo, ang nagiging obstacle nyo parati is yung pera. Ang parating nagiging source ng away nyo is pera. Kahit hindi naman talaga kayo nag-struggle, pero nagiging number one siya kasi yun nga sabi ko, 'di ba, yung about sa adulting, kung ano yung napaka-importante ng pera. Kasi halos lahat ng bagay, halos lahat ng issue, pera ang parating ugat. And pera yung parating nagiging solusyon sa kung ano man ang issue. So, usually, pag nag-aaway kami, hindi dahil sa ganitong gali, hindi dahil sa ganitong ganyan, parating pera. So, hindi may iwasan yan. Lalo na sa panahon ngayon, kasi, mamahal ng bilihin, hindi tumataas yung sahod, tapos, saka as much as possible, gusto niyo rin gawin yung hobbies niyo, di ba? Oo, gusto rin namin gawin yung generation talaga natin, hindi tayo papayag na i-surrender na yun. Oo, yun. Tapos, isa pa is, tawag dito, minsan, nag-iisip, eto kasi, pabago-bago siya nag-isip. Ako is child-free by choice.
Yun ang namin. Sabi ko, child free. Okay, okay. Pero alam mo yung siya, may desire siya na makita na meron siyang junior or There's junior. still a There's still a desire. desire. Ang problema is the economic status namin. Alam ko na marami. Kaya ang dami na ngayon na mag-aasawa na hindi na, nag-aalaga na lang ng mga. Anyway, pareho pala kami na double income, no kids. Yes. Mga couples. Yes. So, yun. Puro lang kami, ang dami ko lang na babies na hindi human. Nandiyan si Jackie, nakita niyo siya sa pag-open ng video ngayon. Meron akong pagong, which is actually sa asawa ko, 15 years na, more than 15 years na nasa kanya. Ako ngayon nag-aalaga. Meron akong isda, meron akong fighting fish, tawag dito, betta fish. And then, meron din akong 3 hipon. So, yun, tapos ang dami kong halaman. So, yun ang namin. Wait, tanong lang, since may hipon ka, kumakain ka ba ng shrimp? Allergic ako sa shrimp. Allergic ka pa? Oo nga, no? Dami. Oo, naalala ko nga. Allergic ako sa shrimp. Pero kumakain ako ng crab. Pero shrimp talaga yung allergy ko. So, yun. Isip lang ako na parang since may alaga ka ng shrimp, kumakain ka ba ng shrimp? Oo. Hindi ako kumakain ng shrimp. Allergic ako sa shrimp. So, yun. Tawag dito. Yun ang pinagkakaabalahan ko kasi low maintenance kumpara sa bata, sa anak. So, yun ang nakikita ko ngayon. Once may anak ka na, it's a lifetime responsibility. Yes. Kasi hindi yan titigil sa 18 years old. Oo, kahit 60 diba, years old. pag-usapan natin yan. Oo. Na kahit tumanda yung anak mo, tapos tumanda ka man, pag nagkaroon ng problema yung anak mo, he's still gonna need the family member, the parents. Oo. Hanggat buhay kayo, kailangan nila kayo. Nanay ka hanggang katapusan. You have to be with them. Hindi yan magbabago. So, yun. So, yan. Kailangan gusto ko sana. A lifetime decision to have a child. Yes. Gusto ko pa naman sana magka-baby. Pero sana sabi ko, kapag nagising ako bukas na may 10 milyong dolyar ako, why not? Simulan na namin. Magchuchugchugan na kami. Kung dali-dali lang naman talaga. Oo. Parang from pregnancy to childbirth and hanggang sa paglaki ng bata is ready kayo financially. Hindi kayo nahihirapan. Kasi nakita na natin yon. Napagdaanan na natin yan from the parents of our parents, na paano tayo pinalaki. Talagang namamalok po tayo lagi ng kumot. Oo. Tapos parating sinasabi nila, hindi importante yung pera, importante mahal mo yung anak mo, Sige, importante girl, may oras yung ka sa anak mo. Hindi, sa totoo lang, ito yung gusto kong sabihin, paano mo mabibigay yung oras at pagmamahal mo sa anak mo kung kumakalamang sikmura ninyo? Diba? Parang what's the point? So yun, sa ngayon, hanggat hindi pa ako natatapos sa course ko na tinitake ngayon, nagde-decide kami ng asawa ko, if ever matapos ako agad and makapag-start ako magtrabaho sa ospital, that's the time na magpa-plan kami. If yes or no kami, kung go kami sa pagkakaroon ng baby. Saka pala sa abroad, hindi siya katulad ng sa Philippines. Pag nag-anak ka, and if you have to resume work, may mapag-iiwanan kang family members. Hindi siya katulad sa abroad. Wala mahal dito ang childcare. And may childcare. It's really expensive. It will cost you a lot. And ang hirap naman na iiwanan mo sa ibang tao yung anak mo. Mahirap. So, parang it's a tough decision for us kung mag-aanak na agad-agad or hindi pa ready or hindi na talaga. Lalo na kung mo talaga na hindi ka sa career mo. Kasi very important kasi na may career ka dito, may trabaho ka. Pero sa sitwasyon natin, one has to give up the job. Yes. Or at least work from home, pero mahirap pa rin yun. Para mabantayan yung bata na pala talaga, like from childbirth, mga 2 years old, 3 years old, talaga kailangan pa ng yan.
ng magulang. Kailangan ng magulang, tsaka Oo. yan kasi talaga yung yung stage na kung saan sobrang bilis dumaan ng stages na Oo. yan. Yung parang pag pumikit ka lang, nakita mo yung anak mo, hindi ka na Mm. kailangan. Yung iba na yung hinahanap And on that nila. stage, you want to be there for your child kasi development stage nila yan. Oo. And Ayaw mo during ng that ibang stage, tao yung kasama niya. So, kasi oo, maa-adapt niya, matututo siya dun sa tao na yun kung sino yung environment niya. totoo. Tsaka yung attachment kasi mas malakas yung attachment ng bata sa mga stages na yun. So, minsan Mm. mahirap isipin na, ay, ganito, ah, dapat yung anak ko matuto sa akin, ganyan. So, tapos kaya lang kailangan kong pumunta sa trabaho. So, hindi mo alam kung paano mo i-divide yung mga ganun na bagay. Oo. The only thing Kaya na, saludo ako dun sa mga OFW na tina-try nila yung best nila. mm, pero still, Na-i-juggle di yung ba, kaya yun yung reason na medyo takot kami ng asawa ko na mag-ano ng anak. Pero gusto niya talaga makakita talaga ng mga junior niya. So sabi ko, okay, tingnan natin. After 2 years, kasi kailangan ko mag-graduate muna. After ko graduate, doon na kami magsisimula. So, ngayon, focus ako sa pagiging student and focus pa rin ako sa trabaho ko. So, yun. Tapos, sana sumika tayo para maraming pera. Oo, Charot. 'pag ito po na-monetize, may pera na kami, so puwede na kami mag-anak. Meron na kaming budget for May budget na kami para childbirth, ta's ituloy-tuloy mm, na natin para may pang-tuition kami sa anak namin. yeah, 'di ba? Malay mo yumaman tayo tulad ni na Timpayaman, 'di Ay, ba? Oh, charot. charot, charot. Pero Parang pero yan sana naman pero sana naman hindi tayo ma-persona non grata or something sa mga persona non grata, cancelled, na-bash. 'di ba? So, yun. Okay, so ikaw, ano naman, kumusta yung ano yung mo ngayon as a wife? Ayun, same nga, same sa'yo as a wife, nagkaroon ako ng panganay na anak. Parang sabi ko dun sa parang ko lang sabihin ko sa in-law ko, "Pahiram po ng panganay niyo." Oo, parang Sarap ng panganay niyo. gusto ko po mag-babysit. Ay, babysit ko muna, hindi. Kasi talaga, mas mas matanda siya sa'kin ng 2 years, yung asawa ko. But, alam naman natin yung development ng mga ng female. Yung Oo. Tsaka hindi, maturity. eto nakakatawa ha, yung asawa mo kahit gaano siya kalaki, kahit gaano siya pinag-usapan namin ito sa trabaho namin, and actually lahat sila nag-agree sa sinabi ko. Sabi ko, ang lalaki kahit na asawa mo, kahit gaano siya kalaki, kahit gaano ka-macho, kahit gaano katatag siya tingnan, pag nagkasakit, baby yan. I'm just a Iiyak yan. baby. Diba, I'm just a baby. Talaga, Diyos ko, konting lagnat nito, iiyak na, mamamatay na siguro ako. Di ba? Ganun ang drama niya. Sabi ko, Diyos ko, napakaano mo naman, dramatic mo. Pero, Oy, oo. Naalala mo ba yung yung asawa ko nagka-COVID tapos gusto niya sinusubuan ko pa siya? di ba? Oo, ganun din to. Ganun din to. So, parang Kailangan sabi ko, subuan. ganun pag may asawa ka nga pala, sabi ko yun, may anak ka talaga na kahit hindi ka pa manganak, may anak ka talaga, may panganay ka, pa-practice. Oo. And kasi nasanay na kasi tayo, disiplinado na tayo ng magulang natin kung paano yung mga gawaing bahay, responsibilities, Oo. lahat. And the And fact most na, of the time, lang sila, hindi sila ganun kahigpit sa mga anak na lalaki. lalaki. Oo. Oo. Lalo na yung sa akin, he's just the only child. So, talagang pero hindi niya kasalanan yun. Panganay na lalaki. And Ah, natatawa nga ako, tsaka natatawa ako kasi di ba sabi ko sa'yo, baby ko siya kapag may sakit siya. mm. 7 taon ng tanda sa akin. Yan lang. Sabi ko, sobrang laking anak ko to. Sobrang laking panganay to. So, yun, parang, yun lang yung challenge na yung pagiging wife na ngayon. Parang, akala mo, ikaw yung baby
Pero Mm. pag asawa mo na pala, ikaw yun na yung magbe-baby. Na Pero nasa there's asawa mo. this satisfaction naman na since nakasama ka na ng asawa mo, ang dami niyang natututunan sa'yo sa life Oo. na Pero naging ang dami ko rin natututunan sa kanya. So, which is oo, at may least, mga natututunan ka rin naman. give and take, ganon. Oo. Pero yung sa practical side, sa household, sa basta lahat ng mga alam mo, most of the time nata-transfer or natuturo mo siya sa asawa mo. Lalo na kung yung asawa mo is he doesn't have any idea how it's like. But hindi niya kasalanan kasi hindi naman siya gano'n napalaki. He Oo. was sheltered and hindi rin natin masisisi yung magulang kasi only child or gano'n lang talaga sila mag-alaga or magmahal sa mga anak nila. And ngayon, so tayo I mean, ngayon nagsa-suffer, char. De, joke lang. isipin mo Ano? naman kasi kung ikaw naman ang nanay talaga, tsaka yung talaga mahal na mahal mo yung anak mo, ganun ka rin naman, di ba? So, parang magigets mo rin pagdating ng panahon. Pero yun nga, parang na-experience muna natin before sa sarili nating anak. Ganun na sa mga asawa natin. Oo. So, para talaga akong nagdidisiplina ng anak, nagtuturo ng anak na panganay na, ganito yan, ganito dapat yan. Alam mo, from chopping onions, mincing garlic, sa pagluluto. Pero, may lamang siya sa akin. Marunong siya magsaing sa kalan. Yung hindi rice cooker, kaya niyang gawin yon, which is something I cannot do. I need a rice cooker talaga. Yun. Ako sanay ako sa kalan. Pero, Kasi ang naalala ko dami lang. ako Hindi, 'pag naalala ko lang. nagluluto sa kalan kailangan kong time and effort. Nakabantay. Pero 'pag rice cooker iwan ko na and ayan na, lahat Hindi kasi, multitasking na nagagawa ko. hindi kasi naalala ko yung kusina nyo. Di ba pumupunta ako dun sa inyo? Oo. Tapos yung lutuan nyo talaga yung nasa labas. Oo. Tapos naalala ko si mama mo kasi yung ulam ko ngayon pala naalala ko tilapia. Alam mo kung kasi yung naalala ko sa tilapia si mama mo. Oo. Kasi si mama mo tinuruan ako kung paano maglinis ng tilapia. Yung tamang paglinis. Naalala mo yung tinatanggal yung panga sa ilalim Oh. Ay ng tilapia. talaga? Oo, hanggang ngayon tanda ko yung Hala. tinuro niya. Hala. Kasi nung bumisita ako sa iyo noon one time, tapos bumili siya parang 2 kilo ata ng tilapia yon. Tapos sabi inuutusan ka na linisan yung isda. Tapos sabi na mama, marunong ka magluto ng isda. Ay, marunong ka maglinis ng isda. Sabi mo, hindi. Tapos pinakita ni mama mo. So sabi niya, ganito, may gunting siyang hinahawakan. Tapos pagtangkas daw ng kaliskis, ayan, may alam mo yung tinataas. Pagtangkas ng kaliskis. Ayan, Pabili na lang lana? another point. Tangkas ng kaliskis. Narireparo na naman tayo. Nare-repair na naman. O, bili ka na ng lana para iprito na yung tilapia. Pabili po, Lana. So yun, natanggal na yung kaliskis. Natanggal na yung kaliskis. Tapos, niya, sabi niya, itaas mo to yung pangang to. Kasi meron pang sa ilalim na parang panga na tinatanggal. Sabi ni mama mo, tanggalin yun kasi madumi yun. Yung malapit sa hasang. So, sabi ko, ngayon yung ulam kasi nag-uusap tayo, sabi ko, ay shit, naalala ko naman sabi ko si mama niya. Kasi yung ulam ko tilapia. Yun yung pinakaano ko. Kasi sabi niya, ganito dapat linisan yung tilapia kasi madumi yung kinakain nila minsan. Sabi ko, okay. Isipin mo, 10 taon na nakakaraan hanggang ngayon, naalala ko yung turo nila. God, may memory. Hindi ko napapagpula na aking memory. Ako, natatandaan ko pa yun. Kasi binisita kita noon ng one time. Naalala ko yung nagbisita ka na. Hindi ko maalala yung tilapia. Nakikain ako ng pansit sa inyo. Tanda ko pa yun. As yun, na-distract na ako ng tilapia. Well, anyway, yun na nga. I feel satisfied naman sa kahit ganon. Kasi nai-impart ko sa kanya yung mga alam ko sa buhay. Yung mga disiplina and diskarte na naturo sa akin ng mama ko. And nakikita ko yung progress and he's willing to learn, he's trying his best. So, malayo na siya from the person na una kong nakilala. Yung very pampered.
Oo, na nagulat ako, "Ay hindi mo alam 'yan." Pero parang nung nalaman kong hindi siya marunong ng ganito, ng ganyan, parang ano din siya, na-conscious din siya na parang hindi naman niya kasi kasalanan na hindi niya alam 'yun, yung mga bagay-bagay. But yun na nga, he's happy as well na nagle-learn siya. So, bukod dun sa parang may anak akong para din siyang baby, he's really like a baby 'pag may interactions kami and para makabawi, alam mo ba na ano na rin ako, nahahawahan na rin ako. Nag-a-act as baby na rin ako na parang, "If I'm treating you like a baby, treat me like a You baby should as treat well. me like a I'm the baby. baby." Pero ano, napansin ko kasi 'di ba nagluluto din siya, no? May mga yung mga pino-post niya ng mga luto na ano, sabi ko, Oo, "Ay, dun na nga, yun yung natuto mga na moments siya." na natuto na siya. So, kaya nga nakaka-proud. And he's my sous chef. Galing. Nagkaroon ng sous chef. Galing. Tas um, sa relationship namin, 'pag kami nag-aaway, sobrang which is I-off ko lang sobrang muna bilis. yung i-off ko lang muna yung camera ko kasi may gagawin lang ako saglit. Pero Ah, nandito ako, nagchichika pa rin tayo. Wait lang. sa relationship namin, which is, bihira kaming mag-away. Kung meron man, mababaw lang na hindi kami magpapansinan for few minutes. Pero hindi nga natagal, eh, once na may magsalita ng isa, okey na ulit, okey na. And Hindi kasi may mga pansin ko times na naman, sobrang pero babaw, hindi na namin binabalikan what or where we went wrong kasi obvious naman sa isa't isa kung saan kami or sinong may mali. Pero dun sa mga mas malalim na conflicts, nagso-sorry ako madalas. hindi kasi Si pansin ka ko naman medyo kwela kasi yung asawa mo minsan. Oo. Pero ang naging problema ko sa kanya one time is silence ang kanyang, 'di ba pareho kami introvert, pareho na lang kami silent. Pero since mas ano siya, mas ginagamit niya talagang ano, mechanism is yung silence. So ako na lang yung nagmumukhang mas nagger, kahit hindi naman talaga. Hindi. So Ikaw yun ay for mas complicated na conflicts. Tas hindi siya nagso-sorry pero tahimik lang siya. Pero yun pala sobrang nalulungkot na siya, na nag-away kami, hindi kami nagpapansinan, yun na pala yung nafi-feel niya. Samantalang ako, di silent treatment lang, pero may ano din, magbu-burst din ako, sasabihin ko sa kanya kasi I want to make him aware kung saan may problema and saan ako nagalit or saan ako na-offend, saan ako naging upset. Kasi kung hindi ko sasabihin, how will he know? So kahit Oo. hindi siya sumagot pabalik sa'kin, which is alam ko hindi niya gagawin or minsan gagawin niya yun pero it's still hindi siya pasigaw or what, yun. Pagka sinabihan ko siya kung anong nangyari, kung saan ako nagalit, tahimik lang din siya. And then ako tatahimik na lang rin after kong sabihin yun, and then maya-maya mag-a-approach na siya pero wala kang maririnig na, "Sorry." Kaya umabot din ako one time na naiinis ako, "Bakit 'di ka marunong mag-sorry?" Eh, ako Mm. naman mahilig ako hindi naman sa mahilig, pero ako yung pala-sorry 'pag alam kong mali talaga ako. Kasi kami ng asawa ko, more on ano kami sa communication. 'Di ba sabi ko sa'yo, ako yung silent, siya yung nagger. Mm. Ang ano ko kasi, ang style ko kasi sa amin, kaming dalawa, kapag nagagalit na ako, hindi na ako magsasalita. Hindi dahil hindi ako mag-English, marunong mag-English ha, joke ko lang yun kanina. So, ang ano ko lang is, gusto kong marinig kung ano yung pinupunto niya. Gusto kong marinig yung side niya para alam ko kung ano yung sasabihin ko after. Doon kami madaling nagkakaayos kasi para sa akin ganun yung communication, yung style ng communication ko is to listen first before I blurt something out. Kasi minsan may tendency kasi ako na magsalita na hindi naman pala yun yung punto. So mas lalong nagiging cause ng problem kasi nagiging tawag dito, nami-misunderstood
yung gusto kong sabihin. So gusto ko munang malaman kung ano yung gusto niyang yung pinuputok ng butsi niya. So, ganun yung ano ng communication naming dalawa. Yun. Sa amin kasi talagang kung ipagkukumpara mo yung silence between us, siya talaga kaya niyang tagalan. And ako, nagmumukha tuloy akong lawyer. Kasi ako hindi ko kayang tagalan pero talagang silence din ang aking mechanism 'pag mayroon kaming conflict. Pero Nagpapatigasan talaga kayo. yeah, lagi ko iniisip na if I don't tell him what made me upset, he wouldn't know. So, sasabihin ko lang sa kanya. Pero wala siya sasabihin back. Hindi naman siya yung tipong pride, kaya hindi nagsasalita or Hindi. Tahimik lang siya. Tapos pagka okay na ako, nakahinga-hinga na and all, kahit na alam kong may mali siya and nag-aantay ako ng apology, pero alam kong hindi niya kayang gawin, kasi parang nagmumukmok na lang siya sa gilid, pupuntahan ko siya. Tapos 'pag pinuntahan ko siya, yayakap na yan na parang, alam mo yung bata na hindi niya masabi, hindi makapag-sorry or hindi makapag-acknowledge ng nagawa niyang mali, pero yayakap na. And parang makikita mo na parang sobrang nalungkot siya sa nangyari and ayaw niya nang mangyari ulit yun. Pero narinig naman niya yung sinabi kong mga reasons kung bakit ako na-upset. So, okay na sa'kin yan as long as narinig niya yun. Gano'n. Pero sobrang bihira kami mag-away, sobra. Like, hindi ko na alam kung kailan yung last na away namin. And hindi siya financial, hindi siya yung very mababaw lang na bagay. Mga lang. Siguro 'pag naiinis lang ako na hindi niya nagawa ang isang bagay na dapat magawa man lang niya. Siguro, honestly, it's about responsibility sa bahay, which is he's still learning sa mga bagay na yun. Oo, parang nag-a-adjust pa rin naman siya sa Shared responsibilities kasi dapat talaga pag nag-asawa ka. Hindi yung, ikaw wife, dito ka, sa bahay ka. Ako yung husband, ako magtatrabaho. Hindi na gano'n. Pareho kayo nagwo-work. Pareho din kayo dapat responsible sa bahay. Hindi yung, pareho kayo nagwo-work. Okay, but you're the wife, so ikaw bahala sa bahay. Ako, gagawin ko lang kung anong gusto ko. But it's not fair. Oo. Sa kami ng asawa ko parating ang away. Sorry ha. Nag-ayos ka ba ng bra? Hindi. Ay, wala akong bra ha. Charot. Pero hindi niyo makikita. Ayos lang tayo. Gabi ang init dito at nagra-rashes ako. Lately, di ba mostly ang pinag-aaway namin is financial kasi nga may mga financial kami, may business kami ngayon sa Philippines. Diyos ko. Minsan mga pinag-aaway namin mga petty things. And tawag dito, yung madalas na nagagalit is ako. Kasi napakakulit nito, ang hilig nito man-trip. Tapos ang hilig niya pa may times na ang hilig niya mang-prank. Kasi ako kasi, di ba, may ADHD ako. And may times na parati ako naka-headset. Kasi nga, kailangan ko focus, ganyan. Ang kinakainis ko sa kanya is parati niya akong ginugulat. And nangyayari sa yung dalawa. Parati ko namumura. And minumura ko siya sa Bicol. Minumura ko siya sa Bicol. Sabi niya, hindi ko naiintindihan sinasabi mo, para anong minumura mo ako. Sabi ko, walang yak. Pero sabi ko, tawag dito, woman, tawag dito, yung pagiging, tinanong niya ako ng lazy ako. Kasi nga, hindi niya naiintindihan yung ADHD, yung yun yung usual na reason ng away namin is yung disorder ko. Kasi may mga quirks ako na hindi talaga
maganda, like procrastination, um, short attention span, and tawag ito, loss of focus. So, yung mga symptoms ko, minsan, nagiging burden sa kanya. May mga times na nangyayari yun. But, may times na naiintindihan niya. Yun ang minsan, most of the time na nagiging rason ng away namin. But, somehow, iniintindi niya ako. So, hindi siya yung tulad ng na sobrang parating galit, parating away. May times lang na inaano niya ako na, parating niya akong pinapaalalahanan. But, may times na in a fatherly way. Yung parang tatay ko siya. Sabi, hindi kita tatay, asawa kita. Kaya ayusin mo, sabi ko, pag-ano mo sa akin. So, but, tapos ang second na reason ng away namin is, yun nga, pera. Because of business, may business kami sa Philippines na kami ang nagmamanage, kami dalawa nagmamanage, kaya nasa Philippines siya. Ano yung business? Airbnb. Oo nga pala. Tapos yun. Ilang ano na yan? Ilang Airbnb meron? Isa pa lang. Pero Diyos ko, challenging siya, girl. Ang hirap din na nagmamanage ka ng Airbnb na nandito ka sa US, nandun sa Pilipinas. Tapos may kailangan mo pang mag-schedule ng paglinis, ganito, ganyan. Ang daming kailangan i-coordinate. So, tumutulong sa akin yung kapatid kong lalaki. May times na eto, konting hindi lang maayos, hindi lang maasikaso, tawag ito sa Bicol, tawag kidit. Sobrang kidit. Paano kaya yan? Paano natin ma-translate yung kidit? Hindi ko alam. Parang, alam mo yung parang, tawag dito. Hindi ko alam kung paano i-translate sa Tagalog ang kidit. Yung, masyado kang, parang on the edge. Parang, ganun, parang, English, masyado kang stiff. Yeah, parang stiff. Parang stiff. And on the parang edge. Hindi ka it's the opposite of chill. Anxious. Yeah. Anxious. Hindi naman tuliro. Hindi naman siya tuliro. Hindi tuliro. Ano kaya? Wait lang. Parang ganon. Opposite of chill. Hindi siya chill. Hindi siya chill. Parang sobrang siya. Sobrang hindi siya mapakali. Parating ganon. So, ayun. Yan. So, may times na dahil doon, na yung temper niya. Kasi minsan may temper issues to. Ako lang very understanding ako. Ay, siya. Pasalamat siya dahil mabait ako. Number 1, char. Ako din. Kahit minsan gusto ko ako din. Kahit minsan gusto ko ng ng unan sa ulo eh. Pero hindi, mahal na mahal ko to. So yun, sobrang siya, hindi siya parang napapakita, madali siyang magalit. Ako, wala, hinahayaan ko lang siya mapuputok ang butsi niya. Saka ako magsasalita pag na kung anong gusto niya. Tapos, sasabihin ko na sa kanya kung ano yung gusto niyang marinig para tumahimik na. Kasi, yun ang kinaganda kapag multilingual ka. Sa amin naman, when it comes to financial, wala, hindi kami nag-aaway. Kasi siguro, magkahiwalay pa ang aming income. Hindi pa kami nagko-combine. So, wala pang pag-aagawan, wala pang pag-aawayan, wala pang pagko-questionan. So, pera niya, pera ko. Kaya may kailangan siyang responsibilidad na padalhan niya. May kailangan din akong responsibilidad na padalhan sa Philippines, papadalhan ko. Pero, siya ang in charge sa bills and groceries. Ako naman sa house and council tax. And mga gamit dito sa bahay, ako madalas bumibili. So medyo mas mataas mas mataas ang expenses ko kumpara sa kanya because mas mataas naman yung sinasahod ko kasi to be fair lang naman. Actually, napansin ko lang, mas maganda yung yung setup nyo kasi kami, joint account kami. So, pero we're thinking na i-join na namin soon. No, actually, mas
mas mahirap siya pag-join kasi pantay sarado ka sa kung anong gusto mong gastusin. Tapos magka-questionan kayo. Oh, Ah. bakit ganito? Bumili ka ng ganito. Ba't ka bumili ng ganyan? Basta Ako yung naman, budget niya. ang ipaplano kasi namin, i-combine namin yung salary namin. Like, kung ano talaga ang nasa payslip, combined. Mm. Pero, 20% or 30% ng sahod niya, ibibigay ko sa kanya, bahala siya doon. Oo. Ako din, 20 or 30% ng sahod ko, akin lang yon. I get to decide kung anong gagawin ko doon. And then the rest, yun na yung combined. Pati yung mga responsibilities doon na rin. Basta yung Actually, 20%, 30% sa amin lang yon. Kung gusto naming ipunin, ipunin. Kung gusto ibili, bibili niya gitara, bili niya gitara. maganda yung ano niyo na meron kayong separate bank account tapos may joint account kayo. Kasi mas maano niyo yung budget niyo na meron kayong sarili. Kasi nag-start kami agad with joint bank account Kasi kasi kinailangan nyo. kinailangan siya sa visa, Oo. sa green card ko. Ngayon, nag-iisip ako na magkaroon ng sariling bank account kasi nga, di ba, may financial responsibility pa rin ako sa Pilipinas. So, kailangan na, yung may freedom ako pagdating sa ganyan. Kasi, yun nga, isa sa mga source ng away. Pero yun, Yung joint nyo ba, hindi na mare-reverse? Hindi ko alam. Baka pwede maalis ako sa bangka. Pero gusto ko nga sabihin sa kanya na wag ako tanggalin. Joint account pa rin yun. Tapos gagawa na lang akong sarili kong isa pang bank account. Kasi yun nga, ang gusto ko lang mangyari is magkaroon ako ng Freedom pa rin. freedom pa rin. Tsaka yung meron akong mapaglalaan yung bank account mismo na dun ako gagastos para lang yun sa family ko na hindi ako manghihinayang. Tsaka hindi ako iisip, mag-explain pa sa kanya kung para saan yun. Kasi parang control, tsaka nakokontrol yung pagpapadala. Kumpara dun sa meron kaming joint bank account, hindi namin alam kung ilan yung portion doon na sa akin, yung portion na sa kanya. So, nagkakaroon kami ng questionan pagdating sa paggastos ng ganito, paggastos ng ganyan. So, minsan yun nagiging source ng away. So, yun, sabi ko, nakakainis. Pero so far yun lang yung mga reason ng mga misunderstandings namin. Pero parang sana ma-workout kasi hindi naman pwedeng hanggang tumanda tayo. Yun pa rin yung problema. Kung yun ang pinag-aawayan nyo, siguro 'di ba? After ilang beses, pawala na siya, pa-fade na siya kasi na-workout. Pag may napipinpoint kayong source ng problem, then try this one. If it's still not working, try another one hanggang sa maano na siya, ma-resolve na siya. So kami, since pa talaga, hiwalay pa yung namin, income. Pero I'm thinking of combining it and he agreed naman na. So, pero gagawin namin yung setup na yon. Sabi ko, 30% ng salary mo will be yours. Ikaw bahala. 30% of my salary will be mine. Ako bahala. Kung i-save ko, ibili ko, siya ko i-save niya o punuin niya ng gitara yung bahay, go. But the rest combined na. Pero sa ngayon, never pa kami nag-away. Ang tawag dun is fun money. Yung parang bahala ka kung gamitin mo siya for fun or isi-save mo. Yan lang gusto ko maging setup namin. Kaya lang sabi ko, ang gusto ko mangyari is meron akong separate bank account, meron siyang separate bank account, doon papasok yung salary namin. Tapos, yung lahat sa bills, tsaka yung savings namin, ilalagay namin sa joint bank. Yun yung gusto ko sana mangyari. Kasi, medyo mahirap kasi matrace kung yung financials, yung parang saan galing tong perang to, saan galing, ilan yung portion dyan na ko, tsaka ilan ba yung nagastos ko. So, ang dami kasi, di ba? So, yun. Ang din kasi, mahirap doon, ang nagpapalala ng away is yung questionan. Na parang,
Saan mo ginasto? Saan mo ginamit yung pera? O anong Oo, binili mo na yun. naman, nga gano'n. Yun ang ano Yun, dun, yun. nakakasama Yun, ng loob. mm. Na Parang, kino-question yung pera na parang ikaw din naman, pinagtrabahuhan mo din naman yun, 'di oo, ba? yun. Yun nga, isa yun sa mga sources ng away. Hindi lang sa amin ha, hindi lang sa amin, pero sa karamihan actually ng mga mag-aasawa ngayon. Mm. Kasi isipin mo na, ang hirap magtrabaho, Diyos ko, kung pwede lang sana. Tapos hindi mo puwedeng mabili yung gusto mo kasi tatanungin, ko-questionin, so kailangan mong maghanap ng way para itago, 'di ba? Mm. Pangit Isipin mo, nun. hindi ba yung tipong ang hilig mong bumili sa Amazon, tapos Applicable lang naman 'to para sa aming mga working class. yung mga walang trabaho dyan, wag kayong ganyan Oo. ah. Yung mga sobrang yaman diyan na 'pag kahit gumastos ng 1,000,000 hindi na mate-trace kasi hindi naman mararamdaman, 'di kayo kasali dito. Oo, 'di ba? Hindi Tulad ng kasali, mga sobrang yaman niyo. Kami lang dito tulad nag-uusap-usap na nagtatrabaho. tulad ng mga anak ng burgis, alam mo Oo, yung na. mga ano, sana all. 'Di ba? Sana all. Sana all, taga Sabi ko sana nga, all na lang kami. nga sabi ko sana tumama ako sa loto, pero hindi naman ako tumataya, Diyos ko. Gusto So ayun, maraming kailangang i-consider 'pag mag-aasawa. Kasi it's a oo, commitment na papers na, involved na ang papers diyan, and yes. marami ring Tsaka papers na paghihiwalay. oo, tsaka baka mag-aasawa-asawa kayo tapos maghihiwalay lang naman. Ang mahal ng divorce. So, okey lang din na mag-divorce pero bago kayo pumasok sa kasal ay oo, 'di ba, sa marriage, check niyo muna kung ready na ba and siya na ba talaga, hindi yung para sa'yo siya na, pero siya sa kanya hindi hindi pa ikaw. Oo. Hindi Tapos kayo parang hindi tsaka hindi walang kayo si Britney sapilitan. tsaka hindi kayo si Britney Spears, ha? Na tipong pagkatapos niyo magpakasal ng umaga, kinahapunan mag-aanal. Ay talaga nangyari yan kay Britney? Nangyari yun sa kanya. Galing. Pakasal siya ng umaga, paghapon biglang anal. 'Di ba? Updated ako sa buhay ni Britney Spears until Nag-ano now. lang, nagmeryenda lang ta's bago naisip. Yun. Tapos ang dami pa, pagkatapos ng pakasal, ang dami na So naman lang ng divorce. i-consider ang money, financial plan ninyo, anong balak niyo sa sahod niyo pareho, sino Yes. magtatrabaho, paano ang setup kung mag-aanak kayo, do you both agree na mag-anak na agad or hindi mag-anak by choice or later part? And dapat the best talaga diyan is hiwalay kayo sa in-laws, may sarili kayong place. Hindi puwedeng kasama sa isang bahay. Kung Totoo yan. Unless, kung tumutulong sila sa childcare. Pero isa pa, pero kasi mahirap pa rin 'no? mahirap pa rin. Mahirap Kasi pa rin. to be honest, in my case, Kahit na gaano kayo ka-okey, ka-good. yeah, yun nga, in my case, sobrang bait. Sobrang Mm. bait ng Kahit MILF. gaano ka-okey, ka-good, para sa Mahirap pa rin. ikatatahimik ng lahat, humiwalay Dapat na lang walang, kayo. dapat walang Hanap in-law. kayong place na kayong mag-asawa. Kayo lang dalawa dapat. Yun nga yung nakakatawa kasi dito pa rin kami nakatira sa bahay nila sa yung gusto ng asawa ko umalis na dito. Kaya lang financially nga hindi pa kami capable. Pero yun, yung sinasabi ko nga, sobrang bait ng nanay niya. Mm. Tinuturing niya akong bunsong anak. May times lang talaga na sobrang kulit niya, na alam mo yung tipo tinuturing kaming bata, na yung asawa ko, sobrang iinis, sobrang nagagalit siya agad-agad. Na imbes na ako yung magalit sa nanay niya, siya yung nagagalit sa nanay niya. Yung parang, sabi ko, ayoko ng ganitong tension. Ayoko ng ganitong tension. Sabi ko, ang bait-bait ng nanay niya. Pero sabi ko, mas mabuti talaga na hiwalay. Kasi, hindi, Mm. hindi siya always between in-laws. Minsan, sariling anak, tsaka Kasi nga, yung, tinotolerate na lang namin yung, niya, na tinuturing ng anak, yung anak. Kasi very traditional Asian. Oo, although good intention, Although pero good intention, minsan nakakasakal. hindi yun yung result kasi. Yung outcome na gusto mo hindi gano'n. So, Totoo. talagang the best is maghiwalay ng place, you have to grow together, Mm-mm. um, figure things out together,
if you need ng mga payo, then kausapin niyo kung sino yung the best na dapat kausapin. Puwede rin naman yung in-laws, it's alright to ask for advice. Pero maganda pa rin talagang hiwalay kasi mahirap talaga. Maraming possibilities. Oo, sobra. Pero yan na, nandito na kami. May mga Oo. asawa na kami. So, yun, share lang namin kung ano yung experiences, kung ano yung mga nakikita namin, kung ano natututunan namin, kung ano yung nakikita namin differences between the traditional and ngayon ng mga modern wifeys. So, ang ng ilong ko. Nabanggit mo kanina na hindi ka selosa. Ako naman, hindi ako selosa, never ako nagselos. It's just that sa state ko ngayon, I'm at my lowest, mentally and emotionally, I'm struggling. So, yung security ko naaapektuhan. Oo. So, Actually, nai-insecure ako. understand. Wala naman siyang ginagawa, pero nai-insecure ako. And if you're going through something like may anxiety, depression, may mga gano'n na nangyayari sa buhay mo, para kang praning. Pero it's not all the time. Pero parang kunyari maiisip mo na lang na ayan, so kunyari ako hindi napapangitan ako sa sarili ko lately. It's been Diyos ko, years na girl, napapangitan ako. dumating ako sa point na yan. Dumating Oh, ako diba? Oo, actually, hindi, very common siya sa tingin ko. Kasi, Tapos tatanungin mo asawa mo na parang, baka mamaya, may pinagpapantasya na siyang iba kasi ang pangit may iba na mo, siyang nakikita. gano'n. Kasi, ang ganda-ganda ko noon. Parang nagagandahan ako sa sarili ko noon. May face ako sa life na maganda ako. I'm confident. I was confident. Pero, alam kong nagustuhan ako ng asawa ko sa state ko na yon, sa time ko na yon. Pero ngayon, I'm not at my most beautiful face sa tingin ko. Tapos iniisip ko na parang baka mamaya ganyan ganyan ganyan. Baka may, yun din na naisip ko one time. Kaya yung asawa ko parati ko kasi tingnan mo ilong ko ha, hindi siya maganda in video. Hindi naman ako pango. Hindi ka po, hindi. Sobrang laki ng ilong ko. Sabi ko sa kanya, ang pangit-pangit ko, hindi ko gusto itsura ko. Siya parating, hindi, maganda ka. Sabi niya, hindi ka naman pangit. Sabi, hindi mo kailangan paayusin ilong mo. Sabi ko, paayusin ko tong ilong ko. Ay, sinasabi ko rin yan sa asawa ko, para Tapos, plastic ako. Oo, sabi ko, paayos kaya ako ng ilong ko. Sabi, paliliitin ko lang tong alar ko. Kasi sabi ko, hindi ako pango. Pero nagmumukha akong pango. Kasi sabi ko, mataas tong bridge ko, mataas to, pero sobrang lapad nito. Kaya nagmumukha akong pango. Hindi pero na siya hindi, nakikita. in real life, hindi siya pango. Tapos sabi ko sa kanya, paayos ko tong ilong ko. Tapos one time sabi niya, wag na. Alam mo ba nangyari sa akin? Umiyak ako ng umiyak. Because sobrang insecure ako sa nafe-feel ko, yung sarili ko na ang pangit-pangit. Kasi ko, ang pangit-pangit ko, ang pangit ng ilong ko, ganito, ganyan. Kasi mga kapatid ko, ang gaganda ng ilong, mga pointy, talagang mga maliliit. Ako din, sa aming magkakapatid, ako na yung may pinakapangit na ilong. Yun nga. Tapos sabi ko, sobrang insecure ko talaga, pero inopen ko talaga sa kanya, sabi ko, ang pangit talagang pakiramdam ko sa sarili ko, na hindi ako maganda. Ang pangit ng ilong ko, ang pangit tingnan kasi ang lapad. Pero sabi ko, alam ko hindi ako pango, pero ang lapad, ang pangit tingnan sa video, ang pangit tingnan sa camera. Kasi doon dati, di ba, nagbablog ako, tinigil ko kasi sabi ko, hindi ko talaga gustong nakikita ko sa video. Ayan, ang ilong ko kasi sobrang laki. Sabi ko, sobrang laki talaga lapad. Kung ano yung mga gusto kong gawin na nakikita ako. Kasi yun. talaga ako sa sarili ko yung dati. insecurities Ngayon din, siya. hindi pa naman ako bumabalik sa hindi pa ako bumabalik sa kung ano yung gandang-gandang face ako sa sarili ko. Oo, yun. Hindi pa, pero talagang nilalakasan ko lang yung loob ko kasi nilabas lang naman na ng asawa ko ang video ko lagi na updated. May tasal, ilabas ko na eto na ako. Tapos sabi ko sa asawa ko, sabi ko, papaayos ko talaga to. Kasi, yun nga, umiyak na ako one time. Kasi sabi ko, hindi ko talaga gusto. Yung pagkakita ko pa lang sa sarili ko sa salamin, sobrang umiyak ako. Kasi, may
depression and anxiety ako at the same Body dysmorphia. comorbidity with the ADHD. So, may times na hindi ako uminom ng gamot. Sorry, doc. Yung doktor ko. Hala ka. Pagagalitan ako nito kasi minsan nag-skip ako ng gamot ko. Pag hindi ako nainom ng gamot ko, ang nangyayari sa akin is super down ako. And may time na sinasaktan ko sarili ko. Parang sinasampal ko. Pero hindi ako nagsiselos. So, hindi ako nagsiselos dahil sa asawa ko na, kung kahit saan ka pumunta, wala ako. Hindi ako natatakot na may makita ka ibang babae kasi alam ko hindi siya babaero. Yung Ako trust din. ko sa kanya, yung trust ko sa kanya sobrang laki. Ang pinagkaiba lang is yung sarili ko, awang-awa ako sa sarili ko nang walang dahilan. Kasi nakikita ko, parang pag nakikita ko yung sarili ko sa video, katulad nito, parang very conscious pa rin ako kasi habang nagsasalita ako, sabi ko, bumubo ang ilong ko. So talagang lumalapad siya. Sabi ko, hindi ako pango, pero ang pangit tingnan ng mukha ko sa camera kasi nga, yung ilong ko talaga, hindi proportion sa mukha ko kasi sobrang lapad. Which is kasalanan ko kasi nung bata ako, inuunat ko siya. So, Kahit may naunat. ano ako Ano lang. Neurodivergent ako eh. Hindi normal lang Hindi isip. lang ginagawa ng neurodivergent. Hindi, part siya ng steaming ko nung bata ako. So, as a neurodivergent, may steaming ka. Nakita mo kanina, kain ako ng nuts. Habang nag-ano tayo, kahit anong ginagawa ka, hindi ako steady sa isang, hindi ako, magalaw ako masyado, kasi steaming siya, part siya ng ko na, mas nakaka-focus ako, mas nagagawa ko yung dapat kong gawin kapag may steaming na kasama yung mga activities ko. So, yun. Natawa lang ako kasi, inaano ko yung ilong ko nung bata ako. Part siya na ginaganong-ganon ko. Which is, sabi ko, shit, na ano ng ilong ko. Sabi ko, paayusin ko lang to. Kasi pag ganyan, sabi ko, at least hindi ako pango kasi may bridge ako eh. Sabi ko, yun lang talaga paayusin ko. Pero sinabi ko sa kanya, tapos sinabihan niya ako, huwag mo paayusin. Kasi normal ka naman tingnan, hindi ka naman pangit. Umiyak talaga ako. Sabi ko, ayoko. Sabi ko, nakakaayusin ko to. Kasi sabi ko, naman, hindi ako may gusto kong masaya. ayusin and you think you're gonna be beautiful and confident kung sa pagpapaayos mo, then go. Oo. Tsaka sabi ko, hindi na. Sabi ko sa kanya, hindi naman to yung sobrang surgery na talagang super Sabi ko, ako sinisales ko din yung asawa ko. Pinapakitaan ko ng video na paano nagbago yung mukha ng patient from this one to this one. Sabi ko, di ba? Sabi ko, pwede rin ako yan. Tapos 80K to 100K pwede. Hindi meron akong doktor sa Cavite na kinausap na. Which is actually, etong is 25K lang. Oh. So, yun nga, sabi ko, sinisales ko rin siya. Kasi sabi ko sa kanya is, ang purpose, isa pang purpose ko kasi is for my health. Kasi, ang ailer ko na sobrang laki is, nag-ano siya ng sobrang hangin dito sa kasi maliit to. Maliit yung part na to kasi maano yung bridge. Pero ito kasi sobrang laki. Ang hangin na pumapasok, dinadry to. Kaya hanggang ngayon, kahit summer, kahit winter, dumudugo ilong ko. And sabi ko sa kanya, ang ayaw ko mangyari is lumala yung sugat ko sa loob kasi nga hindi na-regulate yung air na pumapasok sa ilong ko. Ang kinakatakot ko is baka ma-infection, malapit sa utak. So yun, sabi ko sa kanya, pinipilit ko, sabi ko, aayusin ko lang to para ma-regulate yung air. Para moist lang dito at hindi siya nagda-dry. Kasi pag nagda-dry, nagka-crack. Ako go ako, support ako. Yes. Diba? Na-excite ako. Yeah. Diba? So sabi ko sa kanya, yun talaga yung kasi hindi lang naman to para sa itsura ko or what. May mga kilala din naman ako, may mga friends akong nagpagawa, ganda. Oo. Pero ang ko lang kasi, ang purpose hindi naman nagbago yung mukha nila, like nagbagong-bago. Sila pa rin naman yun. Na-enhance lang talaga. Ganda. Pero yun, yung insecurity, hindi nawawala kahit ka na, kahit asawa ka na, kahit pinakasalan ka na, hindi nawawala yun. Pero kahit valid siya valid. Gusto ko lang sabihin sa mga nakikinig na kahit may valid na ma-insecure ka,
sa nararamdaman mo, may insecure ka sa kung ano yung nakikita mong itsura mo. Possible naman kasi yan kahit hindi ka nagsiselos, kahit hindi wala kang pinagseselosa na kung sino man na Or kung babae. nagsiselos ka man, may mga nagsasabi kasi na parang, ba't ka pa nagsiselos, yung asawa mo na? Na parang, hello? Ay, hindi. Di Valid din ba? May yun. mga ganon. Oo, valid din Yung yung asawa ano. mo na nakuha mo na, magsiselos ka pa. Lalo na girl, kapag may kutob ka, ang babae malakas ang kutob. Actually, oo. Oo, Naniniwala so, ako na pag may alam, kutob, most of the time, it's true. totoo. Kasi, yun, nangyari na yun sa atin eh, di ba? Yung Mm-mm. alam na natin kung may kulasisi or wala. So, Mm-mm. so yun. So, hindi naman ako nandito kasi, to be honest, ang asawa ko nasa trabaho siya, tapos bahay, trabaho, bahay. Minsan ako na nga minsan sa kanya, sumisipa sa kanya palabas ng bahay para um, magkaroon ng hobby or kung ano pa. So yun. And then, ano pa, yung isa pang ano ko as a wife ngayon is yung boundary namin. May boundaries kami. Iba yung boundaries namin nung couple pa lang kami. And then, iba naman yung boundaries namin ngayon na mag-asawa na kami. Ito nakakatawa. Nung Like for couple pa lang example, kami, ito nakakatawa kasi, nung couple pa lang kami, ang privacy namin, wala. Talagang wala kami privacy sa isa't isa. Nabubuksan ko ang account niya, nabubuksan niya ang account ko. Actually, ginawa niya na one time. Nag-login siya sa account ko, tapos lahat ng mga nakatagong picture sa account ko, talagang tiningnan niya lahat, pati yung mga past pa, yung mga noon. Buti lang, wala akong mga ex na. talaga? Pura ko. Oo. Tapos ako, yun din ang ginawa ko sa account niya. Sabi ko, stalk, ganon. Tapos, may access ako sa Instagram niya, may access din ako sa Messenger niya, may access ako dun sa lahat. So, pati Netflix niya, may access ako. So, lahat-lahat yun. Okay lang, okay lang. Mm-mm. Okay lang Netflix, Crunchyroll. Pero hanggang ngayon, share kami ng Netflix. Pero, yun nga, yung mga lahat messages, kasi sabi niya, since long distance kami, kailangan niya na, good news, gusto niya akong bigyan ng assurance. Kasi, gusto niya sabihin na, wala ako talaga kalokohan. Ngayon, na mag-asawa na kami, baliktad na. Wala na akong access sa account niya. Wala na rin rin siya pake. access sa account ko. Wala nang pake. Kasi sabi ko, secured naman ako. Sabi ko, kung mambabae siya, edi, push! Basta sabi ko, may pera. Bigyan na, mag-share. Pero yun nga, isa pa, is, hindi na kami friends ngayon sa social media. Really? Why? May, kasi kami, parang, mas nakikita namin kasi, hindi lang sa amin, kundi sa maraming couples na kilala namin na mas nagiging issue, lalo na kung magkasama kayo sa isang bahay. Oh. Tapos, yung asawa ko introvert. Ako, may pagka-introvert din ako minsan, pero mahilig ako mag-post sa social media. Hindi ako mahilig lumabas. Parang yung buhay ko is nasa social media. So, post ako ng post. Ang ano niya sa akin is yung privacy. Siya, ayaw niya na ipopost yung itsura ng bahay niya, kung saan ang location niya. Hindi naman ako nagpo-post ng mga location. Hindi naman ako nagpo-post ng ganyan. Pero gusto niya maging maingat. So, ayaw niya ng natatag siya sa ganito na makita kung saan siya nakatira or ano yung itsura ng bahay niya or kung ano ang mga meron siyang possession sa bahay. Parang ganon. So, kasi alam mo yung ano niya, masyado siyang, binavalue niya masyado yung security niya pagdating sa cyber world. Kasi alam mo yung hacking, yung tawag dito, pag nanakaw ng identity, very, very common siya dito sa US. Kaya hindi na ako katulad nung dati nung nasa Pilipinas ako na, ay, ATM, post ako ng ganito, post ako ng ganyan, nandito ako nandyan. Minsan ngayon pinopost ko siya after 1 week. Pinopost ko siya after ganito, ganyan, nawala na ako dun sa place na yun. Kasi sabi niya, huwag ka magpo-post ng nandito ka sa ganitong location ngayon. Paano kung may sumusunod sa'yo, gusto kang kidnapin? So, yun. So, ngayon, sabi ko, nagki-create ng drama masyado kapag friends tayo sa Facebook kasi iba yung way natin sa pag-handle ng social media. So sabi ko, since kahit mag-asawa kami, sabi ko, mas maganda na hindi ko nakikita ang pinopost niya. Hindi naman siya nagpo-post eh. Actually, dinelete niya na yung Facebook niya kasi hindi talaga siya nagpo-Facebook. Facebook lang siya dahil sa akin.
Kasi yun yung means of communication namin. Pero ngayon, deleted na account niya. Wala na siyang Facebook account, Instagram na lang. Pero friend ko siya dun sa business account ko kasi hindi ko naman siya matatag sa business account ko. Hindi ko naman siya itatag na kasot ng hikaw ko, di ba? Parang, ang pangit naman eh. So, separate yun. Separate yung ano namin. Yung parang buhay namin pagdating sa social media. So, sabi ko, ang pangit na nagpa-follow kayo or friends kayo, tapos nakikita nyo. Kasi nagkikreate siya ng drama. And Talaga. pag hindi niyo na nakikita tuloy, parang ganon. Wala siyang drama. Tapos may mga kaibigan siya na babae. May mga kaibigan na lalaki, pero hindi ko nagme-message sa mga kaibigan ko lalaki. Siya nagme-message sa kaibigan niya babae kasi mga gamer din. So, ngayon, iniwasan ko na yung pumunta sa mga messenger niya kasi wala na siyang messenger, yung sa Instagram niya. So, parang hindi ko na siya mababasa, hindi ko na makikita. So, para hindi ako kasi ayaw niya na, ayaw niyang isipin ko na asawa ko na siya, tapos mag-ano siya ng iba, ganun. Siyempre, selosa. Oo. Ayaw niya na, pag selosan ko yung mga walang kwentang bagay, tapos magsisimula ng away, ganun. So, yun. So sabi ko, much better na wala tayong connection pagdating sa social media. Ang naka-follow lang siya sa akin dun sa business account ko. Pero hindi sa personal account. Kami naman, never ever akong humingi ng kanyang login credentials and him sa akin din. Hindi siya humingi ng mga ng passwords, ng mga social media. Walang pag-check na nangyari. Wala lang. Simula nang nagkakilala kami, naging magjowa kami, naging mag-asawa kami. Kanya-kanya. Phone niya, phone ko. Messenger niya, messenger ko. Nawala ka. Ayan. Nag-lag ka na. Nawala tayo. Nawala. Ayan. Diba? Pero so, yun, we're not hurting one another, go lang. Pero yung sa lang ha, pahabol lang ha, never akong humingi ng password niya. Never din siya humingi sa akin ng password. Ang nangyari is exchange kami. Siya nag-insist. Sabi ko, since nag-insist ka, ibibigay ko rin yung password ko. So, ganun lang yung nangyari sa amin. So, ayun. Since wala, as in talaga sobrang may privacy siya. May privacy din ako sa social media accounts namin. Kung may mangyari man na hindi inaasahan na, di ba? Hindi, you'll never know. Mabuking ang mga kinatago-tago. Pero kung kunyari mangloko man siya, it's not on me. Yeah, hindi mo kasalanan yun. Siya may gawa nun. Siyang pinili niyang gawin yung ganyan. So, huhusgahan ko siya na ganyan siya. Lalo na't nasa marriage na siya, married na siyang tao. So, hindi ko titingnan, hindi ko i-check what's the point. Kung magloloko siya, okay, di magloko ka, mag-separate tayo. Tapos, papakita ko sa kanya na hinuhusgahan ko siya na ginawa mo yan, ba't mo ginawa mo yung ganyang bagay na nasa marriage ka na or married tayo, niloko mo ko, ganon. So, yun. Tapos, siya din naman ang husgahan ng mga tao, di ba? Oo, totoo. Bahala siya. Pero, yun na nga. Dahil nga, may dumadating minsan yung insecurity sa akin dahil nga dito sa mood, emotional or mental state. It's not him, it's me. Na minsan napaparanoid kasi ako lang talaga, may yung hormones na pangit ka sa sarili mo, so parang iniisip mo, what if ipagpalit ka or maghanap siya ng iba, mas maganda, mga ganun. Pero hindi. Good thing, my husband is really reassuring me all the time. Kahit hindi ko hinihingi. Lagi siyang may reassurance sa akin. And never ko siya nakitaan na na kailangan kong isipin na may ganito ganyan. Ang akin lang yung ako lang talaga kasi malungkot ako. Ewan ko, dumadaan ako sa ngayon sa isang
bagay, hindi ko masabi, hindi pa ako ready na sabihin. I-disclose. Pero oo, na lagi mong kine-question, pati sarili ko kine-question ko, yung ability ko, yung asa na yung where's the old me na laging confident Para na para pagdating sa midlife crisis. oo, and parang ayun, tas nadadamay na lang siya dahil iniisip ko na parang baka ipagpalit ako. Eh, sabi ko pakita ko sa face ko na ngayon, gano'n. Sa face na 'to na hindi ako confident, I feel ugly, I feel weak, I feel like sobrang dependent, yung gano'n na parang hindi na ako yung kilala niyang strong, mga ganyan-ganyan. Gusto ko na lang maging baby. So, yun. Pero I'm glad na lagi siyang nagre-reassure sa akin. Lagi niya sa akin pinapa-feel, hindi ko hinihingi. And may mga conversation kami na pag tinatanong ko siya, and just parang mannerism na lang namin. Sino love mo? Ikaw, sino love ko? Ako, mga ganon. Yung lang, tamang mga lambing-lambing lang. Oo. Yun. Kami, eto sa akin ng asawa ko ngayon. Hindi na kami yung, alam mo yung tipong reassurance sa through words or what. Mm-mm. Ang niya sa akin is, parang common sense na rin na namin Oo. dalawa. Kasi sabi niya, paano ako mambababae pag nakita mo sa oras, eksaktong-eksakto oras ng out ko, pauwi na ako. Eksakto na sabi ko, saan pa ako, mambababae ako, nasa trabaho ako. Ganun, parang, di ba? Oh, Parang ganun. yun nga. Tapos ito pa natatawa ako kasi, hindi namin kailangan ng reassurance sa word na talagang parang nakikipagkita siya na in secret kasi yung location namin naka-share. So, Naku. kung saan ako na pumupunta, alam niya. Kung saan siya pumupunta, alam ko, hindi niya kailangan magsabi sa akin. Kasi before, nung hindi kami nagsishare ng location namin, nagpapaalam siya kung saan siya pupunta. Paalis ako, ganito, ganyan. So, hindi ko alam kasi kung nasan siya. So, sasabihin niya. Tapos, magsasend siya sa akin na picture kapag may pupuntahan siya. Ganito, nung isang araw, hindi ko naman tinanong kung nasan siya. Nagsisend siya sa akin ng picture na, ayan, kasama yung katrabaho niya. Di parang sabi ko, hindi ko naman hinihingi, pero sasabihin niya sa akin kung nasan siya. So, ayun, oo. Automatic magsisend ng picture. Pero hindi niya sinasabi sa akin na, okay, just to reassure na hindi, na wala akong... Hindi kanya pinag-aalala. Hindi kanya pinag-aalala. Unlike yung mga past relationship natin na parang wala silang pake, nakalimot ata na may girlfriend na iniisip sila, no? Tapos pag tinanong mo kung nasan sila, nagagalit sila. Ba't ka Galit nagtatanong? pa. Oo. Oo. So, yung parang wala na ba akong karapatan na ganito, ganyan? Oo. Hindi, at least ngayon yun. Tapos, sabi nga ng husband ko, alam mo, ang hassle-hassle na nga ng buhay. Tapos, ka pa, parang mangangabit ka pa, parang, or, di ba, magta-third party ka pa. Ano yun? Bibigyan mo ng, parang kumuha ka ng bato na ipupukpuk mo sa ulo mo. Totoo. Diba? Hassle nun. Tapos sabi ko sa kanya, oo nga, hassle nun. Tapos pag ginawa mo pa yun, papahasselin pa kita lalo. Ay, char lang. Bibigyan pa kita ng maraming hassle sa buhay. Di ba? Sisiguraduhin ko na lahat ng yaman mo mapupunta sa akin bago tayo maghiwalay. Char. Hindi, sabi ko sa kanya, minsan naglolokohan kami nitong dalawa. Sabi ko, pasaway, kasi minsan pasaway ako. Sabi niya, mamamatay daw siya sa akin sa kapasawayan ko. At mamamatay daw siya sa atake sa puso. Sabi ko sa kanya, nakunod. Ayaw kong iwan ako nito. Sabi ko sa kanya, okay lang, may life insurance ka naman. Nagagalit siya. Sabi niya, walang iyayan pala yung habol mo, yung life insurance. Pero yun, pero so far, masaya kami. Mahal na mahal ko tong kalbong to. As in, kung gusto mo talagang sumaya ang buhay, sa kalbo ka pumunta. Yung inis mo minsan sa kanya kasi meron siyang mga may mga times na yung manners or behavior or sa personality niya, may mga nakakainis din na kaparaw din sa atin, may mga bagay na kinakainisan din sila for sure. Pero mas na-outweigh yon ng good things. Pero swerte mo kasi pag naiinis ka sa asawa mo, may masasabunot ka. Madami.
Pili Yung na sa lang akin ako kung wala. taas or baba. Yung sa akin sa baba lang. Hindi. Kakablot. May pinost ako nun sa Facebook, hindi ko alam kung nabasa mo. Yung sabi ko, kung mag-aasawa kayo, siguraduhin nyo na um, yung drainage nyo sa shower, hindi nababara. Kasi, pag mag-aaway kayo, magsusumbatan kayo kung sino sa inyo yung nakabara. Kung yung Ayan, buhok mo ba. siya. Ayun, sabi ko sa kanya, sabi ko kung kami kasi nag-aaway kami kung nakabara ba yung buhok ko, sabi ko yung bulbul niya. Kasi, sabi ko buhok din yun. Ako lagi ako naglilinis ng CR. Lagi ko siyang sinisita. Yung buhok mo, yung buhok mo. Oo, ako rin naglilinis ng CR. Mm-mm. So, So yun. marami kayong marami pang pagdadaanan. Tsaka add ko lang, kaya pala dumadagdag din sa insecurity ko kasi bukod sa ganun yung thinking ko ngayon, na parang lagi ko question yung sarili ko, parang iniisip ko na parang, di ba 4 years pa lang kami, 19, 20, 1, 2, 3, 4. 4 years pa lang kami magkakilala and then 2 years kaming married, 21, 22, 23. 3 years na married, 4 years or 5 years, 5 years na magjowa. So parang sabi ko, yung Masyado pong yung relationship ko dati, umabot ng 7 years, pero naghiwalay kami. Oo. Di ba? So parang, Yung takot, di ba? Parang yung takot din, na bumabalik. parang, what if, ito pa lang, fifth year pa lang natin, what if on the 6th? How about on the 7th? Oo. So parang pero ko din, perception ko din na parang itong marriage na to, yung legal binding is parang it's still may strong factor din siya sa pagstay namin together. Kasi meron kaming hino-hold, may commitment. Yun. Bukod sa alam naman namin na we want to be together for the rest of our lives, meron ding marriage na mas yan, hino-hold yung namin, relationship. Oo. Yung mga legal. So, I am the legal. Kung meron mga dyan, may mag-attempt dyan. Joke lang, hindi naman. Subukan lang nila. So, yun, maraming lang. factors kayo talagang kailangang i-consider pagpapasok kayo sa marriage or earlier stage ng married life. Sabihin namin sa inyo, hindi pa yan. Hindi lang porket kinikilig And kayo sa we're gonna tell ourselves as well na, girl, hindi pa yan. Hindi pa yan. Maaga pa, masyado pong maaga. Oo. Enjoy lang. Enjoyin nyo lang na magkasama kayo hanggang tumanda. Kung tatanda pa kayo. Kasi nga sa panahon natin, Panahon ngayon. Pre-diabetes, hypertension, liver disease. Ayun nga. So, I think, na-cover naman natin, like, yung what it's like to be a wife now. Pero yung mga mamshi natin na mga mas matagal ng married, of course, mas marami silang masasabi dyan. Mas marami silang alam. Baka may gustong join. Lalo na yung may mga anak na, diba? Parang oo, yung pa. Iba pa yon, yung how it's like to be a wife and a mom now. Oo. Which is we cannot answer kasi wala kami sa sitwasyon na yon. Yun. Totoo. Pero pagka baka may gustong mag-guest na mother and has been a wife now for longer years compared sa amin, then you can share your blessings. So, I think ayan na 2 hours ng natin stream. Grabe. Sabi natin 30 minutes. Ano nga sa 30 minutes times 4? Hindi kasi sa 30 minutes, girl, ang natin. Masyado tayong madada. Oo, grabe. Hindi, yun yung sabi ko, mga yapper tayo eh. Ang hiling natin mag-yap. Tapos, ano oras na dito? Sa akin, it's 3:36 a.m. na. Ay, wow, matulog ka na, girl. Sa akin, 10:36. Wala ko na itulog to. Oo. Baka may lakad pa ako. Tapos sa Pilipinas, 10:36 a.m. Ang dami na nagluluto ng pananghalian ngayon. 10:36. Okay. Alright, so we're gonna end up this stream of our podcast. Ano na tea?
Ay, nagsabay! Nagsabay tayo! Talaga? Hindi ah. Oo. Oo, nagsabay. Talaga? O sige, ulit. So, welcome. Welcome. Thank you for Paalis na tayo, watching. girl. Paalis na tayo. Intro ulit kasi marami pa kaming sasabihin. Kala nyo, tapos na. Another 2 hours. Alright, so thank you for watching. Or, masisave kasi to. So, i-watch nyo na lang kung hindi pa kayo gising. Kung gusto nyo panoorin, then go. Kung ayaw nyo, scroll up. Yeah, Okay? ignore. Ayun. So, thank you for watching our stream. The fourth episode of Ano na Tea, Ano na, T? Ano na Tea O, diba? podcast. And it's what it's like to be a wife now. 'Di ba? Na-stream namin yung fourth episode, pero yung second and third, Third, hindi pa napopost. hindi pa napopost. Kasi recorded yon. Ito kasi yung fourth, trial lang naman ng streaming. Kung okay Yes. ba yung Makakapag-live. Kung makakapag-live output pa niya. tayo. Mm-mm. So kung anyone who wants to Join us. request or join or request Or for a kung- topic na pwede namin pag-usapan na kaya naming Lagay pag-usapan nyo sa comment. Lagay nyo Oo. sa comment section. or send us a message. Tapos pwede ka rin Yes. naman sumali sa conversation. But just take note na dito, iba yung time, sa kay iba din yung time. So, mag-usap-usap tayo sa time zone. Yes. Kasi ako yung time ko dito, nagsisimula kami mga hapon ng... usually kasi yung free time ko talaga is actually 7 p.m. to 12 midnight. Kasi yun yung mga time na gising ako. Pero that is like 7 a.m. to 12 noon sa Pilipinas. Yes. Dito naman, it's 12 midnight. To madaling aga. Madaling araw. 5 a.m. Oo. Yes. Yun. So, Diba? ayun na nga. Magto 2 hours na tayo. Meron din kaming Spotify podcast. Ando na yung episode 1. So, if you want to watch, paano ba hanapin? Just type in, Ano na Tea podcast. Yes. Ano na, lalabas siya. You And, will easily find pinopost namin sa profile namin yung Oo. link. And later, so you can just click it. magkakaroon na rin siya ng copy sa YouTube. Kasi baka pwede na kami Yeah. mag-publish later. Okay, so we're gonna end this episode. See you on the next. Thank you so much. Thank you, Gi. Good night. Night. Bye. Wait.